Huwag mong sayangin ang luha mo, Brigida. Walang halaga ang iyak ng isang babaeng malas. Ang mahalaga ay pirma niya, hindi ang drama niya. Ang boses ni Doña Felicidad ay parang haplos ng yelo sa batok ni Tessa. Matalim, malamig, at walang bahid ng awa. Nanigas ang mga kamay ni Tessa na nooy may hawak na tumpok ng mga malilinis na mantel. Sa labas ng silid na yon, sa malawak na kusina ng mansyon ng mga De Vera, umawit ang usok mula sa malalaking kaldero ng adobo at pansit. Pawisan si Tessa. Ang kanyang itim na bestida ay kumakapit sa kanyang balat dahil sa init ng kalan. Ang kanyang mga daliri ay namamaga pa sa paghihiwa ng mga sangkap mula madaling araw. Ginawa niya ang lahat ng yon ng may pag-ibig. Bawat hinalo niya sa niluluto ay isang bulong ng panalangin para sa payapang paglalakbay ng kaluluwa ni Mateo sa kanyang ika-40 araw. Ngunit sa loob ng opisinang yon, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango at aircon ay bumabalot sa hangin, ang amoy ng pagtataksil ay mas nangingibabaw kaysa sa samyo ng bawang at toyo sa kanyang mga kamay. Pero Mommy, baka magtaka ang mga board members if we rush this, sagot ni Brigida. Ang kanyang tinig ay may halong pananabik na hindi maitago. Tessa co-founded the logistics wing. She knows the numbers. That's why we have to crush her spirit today, habang sariwa pa ang takot niya. Pagpapatuloy ng matanda. Narinig ni Tessa ang lagutok ng bumubukas na vault. Ang tunog ng mga papel na inilalatag sa mesa ay tila bawat sampal sa kanyang mukha. Gagamitin natin ang utang na loob. Ibinigay natin sa kanya ang pangalang De Vera. Ngayong wala na si Mateo, wala na siyang karapatang dalahin ang yaman ng pamilyang ito. Isang hamak na anak dalita na nakuha lang sa charity event. She should be grateful we let her stay this long. Bumigat ang bawat hininga ni Tessa. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Gio ay kanina pa nagtatanong kung kailan babalik ang kanyang papa. Mami, bakit ang daming bulaklak? Darating ba si papa? Ang tanong na yon ay tila kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib sa loob ng 40 araw. At heto siya, ang asawang nagluluksa, ang ina na pilit nagpapakatatag, ay ginagawang katatawanan sa likod ng saradong pinto. Dahan-dahang tumingin si Tessa sa kanyang mga kamay. May mantsa ng uling at sarsa ang kanyang mga kuko. Inihanda niya ang pinaka-espesyal na hapunan para sa mga bisita, para parangalan ang alaala ng asawa, habang ang mga taong tinawag niyang pamilya ay abala sa paghahati-hati sa kanyang bangkay. Ang hiya, ang matinding pakiramdam ng pagkapahiya at pagiging maliit, ay gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang lalamunan. Hindi ito dahil sa wala siyang pera, kundi dahil sa dumi ng kanilang pagkatao na pilit nilang ipinapahid sa kanya. Isang malutong na tawa ang narinig niya mula kay Brigida. True, Mommy. Mateo is gone. Bakit pa natin hahayaan ang isang gwardyada ng shares na mag-decide? I'll make sure the waiver is ready after the prayers. Habang namumugto ang mga mata niya sa harap ng altar, doon natin siya papapirmahin. Ang florera sa gilid ni Tessa ay tila naging malabo sa kanyang paningin. Hindi siya sumigaw. Hindi rin niya ibinagsak ang mga mantel. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Ang init sa kanyang puso ay biglang nagmula sa galit, hindi na sa pagmamahal. Huminga siya ng malalim, nilala sa panglansa ng sariling pawis at ang pait ng katotohanan. Tumingin siya sa pintong kahoy na naghihiwalay sa kanya sa mga buwitreng iyon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong niya sa sarili sa wikang Tagalog na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang basahan na pagkatapos gamitin sa paglilinis ng kanilang dumi ay itatapon na lang sa kanto. Inayos ni Tessa ang kanyang tayo. Pinahid niya ang isang butil ng luhang nagtangkang kumawala. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa diring nararamdaman niya para sa kanila. Ang Teresita na laging yumuyuko,
Ang Teresita na laging nagsasabi ng, "Opo, Mami," ay tila unti-unting namamatay kasabay ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Eksaktong pagpihit niya upang bumalik sa kusina, bumukas ang pinto. Nagtagpo ang mga mata nila ni Doña Felicidad. Ang matanda ay nakasuot ng itim na telang seda, may hawak na mamahaling rosaryo at may bakas ng pekeng lungkot sa mukha na agad na palitan ng gulat bago naging isang mapang-aping ngisi. "Tessa? Kanina ka pa ba riyan?" tanong ni Felicidad. Ang boses ay muling naging malambot at puno ng mapagkunwaring pag-aalala. "You look tired, Hiya. Masyado mong pinapagod ang sarili mo sa pagluluto. Halika rito, may mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa kinabukasan niyo ni Gio." Ngumiti si Tessa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting tila talim ng labaha. "Opo, Mami," mahinang sagot ni Tessa. Ang boses ay kasing lamig ng semento. "Marami po tayong dapat pag-usapan, lalo na ang tungkol sa mga bagay na akala nyo ay hindi ko naririnig." Ang hangin sa pasilyo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mukha ni Brigida sa likod ng kanyang ina ay biglang namutla, habang ang hawak niyang folder ay bahagyang nayupi sa higpit ng kanyang kapit. Ang loob ng simbahan ng San Sebastian ay puno ng amoy ng nasusunog na kandila at luma ng insenso. Ang malamig na simoy ng aircon ay humahalik sa balat ni Tessa, ngunit hindi nito kayang palamigin ang kumukulong dugo sa loob ng kanyang mga ugat. Sa tabi niya, nakaluhod si Doña Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagbigkas ng mga dasal. Kung titingnan ng isang estranghero, aakalain nilang ang matanda ay isang santa na nakikipag-usap sa langit. Ngunit para kay Tessa, ang bawat aming ama na lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila isang malaking kasinungalingan na bumabara sa hangin. "Tessa Hija," bulong ni Felicidad nang matapos ang rosaryo. Hindi siya tumingin sa manugang na natiling nakatitig sa krus na tila doon kumukuha ng lakas para sa kanyang susunod na hakbang. Ang pamilya de Vera ay itinayo sa dangal at sakripisyo. Mateo died protecting the legacy of his father. Ngayon, ikaw ang naiwang bantay sa pintuan. You have to make a choice that honors his soul. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Tessa. Ang kanyang mga daliri ay tuyot at mahigpit, parang mga galamay ng isang lawin. "I know you're hurting, but you are just a woman, a grieving widow. Hindi mo kakayanin ang bigat ng logistics company. People will take advantage of your weakness, and eventually, pati ang kinabukasan ni Gio ay mawawala." Patuloy ni Felicidad. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis. "Pirmahan mo na ang papers to transfer the management to Brigida. Gawin mo ito bilang utang na loob sa asawa mo. Give him peace in heaven, knowing that his business is safe with his own blood." Huminga ng malalim si Tessa. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa gintong singsing na simbolo ng kanyang sumpa kay Mateo. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng simbahan, napansin niya ang isang malalim na gasgas sa gilid ng hiyas. Isang sugat sa ginto na hindi naroon noong buhay pa ang kanyang asawa. Naalala niya ang gabi ng trahedya, ang huling beses na nakita niya si Mateo na suot ang katumbas na singsing nito. Isang nakapangingilabot na hinala ang gumapang sa kanyang isipan. Ang gasgas na ito ay hindi nakuha sa pagluluto. Mukhang may nagtangkang humablot nito mula sa kanyang daliri habang siya ay himbing sa pagtulog dahil sa gamot na ibinibigay ni Brigida noong unang linggo ng luksa. "Is it really for Mateo, Mommy? Or is it for the family's pride?" tanong ni Tessa sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi inaasahan ni Felicidad. Bahagyang nanginig ang hawak na rosaryo ng matanda. "How dare you question my intentions in front of God, Teresita? Wala kang hiya. I am trying to save you from yourself."
Tumayo si Tessa mula sa pagkakayuko. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mga hudyat ng digmaan. Habang papalabas siya sa pinto, isang matandang babae na nakabelo ang dumaan sa kanyang tabi. Sa isang mabilis at hindi mapapansing galaw, isang maliit na papel ang naisiksik sa palad ni Tessa. Nang makalayo siya sa paningin ni Felicidad, binuklat ni Tessa ang papel. Ang mga letra ay mabilis na isinulat, tila nagmamadali. Huwag kang magtiwala sa mga abo. Hindi lahat ng nasunog ay patay na. Bumilis ang tibok ng puso ni Tessa. Ang papel ay tila nagbabaga sa kanyang kamay. Ngunit bago pa niya malunok ang impormasyong yon, mabilis na lumapit sa kanya si Brigida mula sa parking lot. Ang mukha ay hindi maipinta, sa galit na pilit itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti para sa mga dumaraang parokyano. "Charing, I've been looking for you," tawag ni Brigida, gamit ang palayaw na alam niyang kinasusuklaman ni Tessa. Iniharap niya ang kanyang tablet. Ang mga mata ay naniningkit sa tuwa. "I just received an urgent audit report. It turns out, Mateo left a massive debt. 100 million pesos sa isang offshore creditor. And since you are the primary beneficiary, the liability falls on you. Unless..." Huminto si Brigida. Tila ninanamnam ang bawat patak ng pawis na namumuo sa noo ni Tessa. "Unless you sell your parents' property in Batangas to cover the initial interest. Or, you can just sign the waiver and we will take care of the mess. Choice is yours, sis. Ayaw mo naman sigurong mamatay ang mga magulang mo sa kalsada dahil sa utang ng asawa mo. 'Di ba?" Ang mundo ni Tessa ay tila uminog ng mabilis. Ang mga alaala ng kanyang ama at ina na nagpakahirap para sa maliit na lupang yon ay tila mga imaheng binubura ng itim na tinta. Tumingin siya kay Brigida pagkatapos ay sa simbahan kung saan lumabas si Doña Felicidad na tila isang reyna ng kadiliman sa ilalim ng sikat ng araw. Naramdaman ni Tessa ang bigat ng bawat sakripisyong ginawa niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi galing sa takot. Ito ay ang huling patak ng kanyang pagtitimpi. Ang pintuan ng kumbento ng Sisters of Mercy ay tila isang hangganan sa pagitan ng impyerno at langit. Habang hinihila ni Tessa ang mabigat na bakal na trangka, ang tunog ng pag-agas ng metal sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada, tila isang babala sa sinumang nagtatangkang sumunod sa kanya. Ang hangin dito ay amoy sampagwita at basang lupa, malayo sa mapanghingis na amoy ng pabango ni Brigida. "Sister Amparo," tawag ni Tessa. Ang boses ay nangangatal. Mula sa anino ng mga puno ng nara, lumabas ang isang matandang madre. Ang kanyang mukha ay tila isang mapang iginuhit ng panahon, puno ng mga kulubot, na bawat isa ay may kwento ng pagtitiis. Nang makita niya si Tessa, mabilis siyang lumapit at niyakap ang babae. Ang yakap ni Amparo ay amoy malinis na sabon at pagmamahal, isang bagay na hindi naramdaman ni Tessa sa loob ng mansyon ng mga De Vera. "Hija, ang iyong mga mata ay tila 2 balon ng pait," bulong ng madre. "Halika, uminom ka muna ng tsa." Dinala siya ni Amparo sa isang maliit na silid na puno ng mga luma at seryosong libro. Sa gitna ng mesa ay may isang tasang tsaa na naglalabas ng manipis na usok. Nang hawakan ni Tessa ang tasa, ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga daliri. Tila muling binubuhay ang kanyang naninigas na pakiramdam. "Alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo, Teresita?" tanong ni Amparo habang hinahaplos ang kamay ni Tessa. "Ibig sabihin nito ay ang tagapag-ani. Huwag kang matakot sa dilim, dahil ang magsasaka ay nagtatanim sa ilalim ng lupa bago siya makakita ng liwanag." "Sister, I feel like I'm drowning," sagot ni Tessa sa wikang Taglish. "They are manufacturing debts. They are taking Gio away from me. At ang note na nakuha ko sa simbahan, I don't know who to trust anymore. Trust the one who has been watching from the shadows.
Isang malalim na boses ang sumabat mula sa madilim na sulok ng silid. Bahagyang napatalon si Tessa nang lumabas ang isang lalaki. Ang kanyang muka ay may malaking peklat sa gilid ng noo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ito si Inigo Ramos, ang dating pinuno ng anidkad ng kumpanya ni Mateo. Ang taong balita ay namatay din sa Huajuan sa bodega. Inigo? Halos pabulong na tanong ni Tessa. Buhay ako, Ma'am Tessa. Ngunit ang katarungan ay kasalukuyang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Aldrin at Brigida. Simula ni Inigo. Noong gabing iyon, sinabi nila sa inyo na nagkaroon ng short circuit dahil sa malakas na bagyo, kaya namatay ang mga kamera. Pero nasaan ang ulan, ma'am? Tuyong-tuyo ang kalsada noong gabing masunog ang bodega. Nanlamig ang katawan ni Tessa. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Wait, you're saying it was orchestrated? The storm was a ghost, just like the death they are pinning on Sir Mateo. Pagpapatuloy ni Inigo. I have records of the weather report and the logs of the security system before it was wiped. Pero kailangan natin ng oras. Umalis si Tessa sa kumbento na may baong bagong uri ng lakas. Ngunit ang liwanag ng pag-asa ay mabilis na naglaho nang makarating siya sa kanyang sariling tahanan. Sa harap ng pintuan, nakita niya ang isang pamilyar na kotse. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Aldrin, ang asawa ni Brigida na laging nagpapanggap na maamo, na may hawak na mga mamahaling kahon. Ang tunog ng pagbubukas ng mga kahon ay parang bawat piraso ng puso ni Tessa na pilit na binubuksan. Doon, nakita niya ang koleksyon ng mga mamahaling fountain pen ni Mateo, ang mga relo na pamana pa ng ama nito, at ang mga limited edition na sapatos na iniingatan ng kanyang asawa. Aldrin, what are you doing with Mateo's things? Tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Lumingon si Aldrin, isang mapanuksong ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Oh, Tessa, you're back. I'm just helping you declutter. Sabi kasi ni Brigida, ang mga alaalang ito ay nagpapabigat lang sa loob mo. Kaya ibebenta ko na ang mga ito sa isang collector. At least ang pera nito ay maidaragdag natin sa pambayad sa utang ni Mateo. Kinuha ni Aldrin ang isang panulat. Ang panulat na ginamit ni Mateo nung pirmahan nila ang kontrata ng kanilang unang bahay. At binali ito sa harap mismo ng mga mata ni Tessa. Ang tunog ng nabaling kahoy at pagtapon ng tinta sa sahig ay tila ang huling hininga ng dangal na pilit nilang kinukuha sa kanya. How could you? Bulong ni Tessa. This is just the beginning, Tessa. Sagot ni Aldrin habang nilalakpakan ng kanyang mga kamay upang tanggalin ang dumi. By next week pati ang kama nyo, baka kailangan na rin nating iligpit. Ang mansyon ng mga De Vera ay laging amoy mamahaling wax at sariwang bulaklak, isang bango na pilit nagtatakip sa amoy ng nabulok na moralidad sa loob ng bawat silid. Para kay Tessa ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila isang lalamunang handang lumamon sa kanya ng buo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang tunog ng kanyang mga yabag sa makinis na sahig ay tila mga tibok ng pusong naghahanap ng katarungan. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa quarters ng mga katulong, nakita niya si Nana Dolores. Ang matandang budya ay nakaupo sa isang maliit na bangkito. Ang kanyang mga kamay na puno ng ugat ay abala sa paglilinis ng mga pilak na kagamitan. Si Dolores ang nagpalaki kay Mateo. Siya ang nakakaalam ng bawat lihim ng pamilyang ito, mula sa pinakamaliit na sugat hanggang sa pinakamalaking kasalanan. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ni Tessa, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit may bakas ng matinding takot na tila isang aninong nakadikit sa kanyang balat. Hija! Bulong ni Dolores. Ang boses ay kasing hina ng kaluskos ng mga tuyong dahon. Lumapit ka rito. Lumuhod si Tessa sa harap ng matanda. Hinawakan niya ang mga kamay ni Dolores at doon niya naramdaman ang panginginig ng mga ito. Nana, bakit po kayo nanginginig?
May masakit po ba sa inyo? Tanong ni Tessa. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Tumingin si Dolores sa paligid. Sinisiguro na walang nakikinig sa kanila. Ang gabi ng sunog, Tessa, hindi yun aksidente. Noong hapon bago mangyari ang lahat, nakita ko si Aldrin sa bodega. May dala siyang mga galon. Akala ko ay mga kemikal lang para sa paglilinis, pero ang amoy ng gas ay kumapit sa aking ilong hanggang sa panaginip. Humigpit ang hawak ni Dolores sa kamay ni Tessa. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng nakababatang babae. Nag-iiwan ng mga pulang marka. Isang pisikal na patunay ng kanyang desperasyon. At si Sir Mateo, hinarap niya si Brigida. Narinig ko silang nag-aaway sa opisina. Sabi ni Mateo, hindi niya hahayaang madungisan ang pangalan ng ama niya dahil sa mga ilegal na transaksyon ni Brigida. Pagkatapos niyon, hindi ko na siya muling nakitang buhay. Nana, sigurado po ba kayo? Tanong ni Tessa. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Sigurado ako, Hija. At may isa pa. Kinuha ni Dolores mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tela. Nahanap ko ito sa labahan ni Aldrin noong gabi, matapos ang sunog. Nang buksan ni Tessa ang tela, bumulaga sa kanya ang relo ni Mateo. Ngunit hindi ito ang sirang relo na ibinigay sa kanya ni Felicidad. Ang relong ito ay buo, malinis, at ang bawat paggalaw ng kamay nito ay nagpapatunay na hindi ito nakatikim ng apoy. Kung ang relong ito ay nasa kay Aldrin, ibig sabihin ay hindi ito suot ni Mateo nung gabing iyon. Bulong ni Tessa sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang relong nakuha nila sa bodega ay sadyang inilagay doon para maniwala akong namatay siya. Teresita! Ano ang ginagawa mo riyan sa sahig? Ang matinis na boses ni Brigida ay tila isang latigo na humiwa sa katahimikan. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, nakasuot ng isang kulay ubeng bestida na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa magkahawak kamay na si Tessa at Dolores. Nothing, Brigida. Nana Dolores was just feeling a bit dizzy, kaya tinulungan ko lang siya. Mabilis na sagot ni Tessa habang itinatago ang relo sa kanyang bulsa. Lumapit si Brigida. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng katotohanan. Really? O baka naman sinususulsulan ka na naman ng matandang ito ng mga kwentong barbero? You know Nana is getting senile, Tessa. Minsan nakakalimutan na niya kung ano ang totoo sa hindi. Hinawakan ni Brigida ang balikat ni Dolores, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. Nana, di ba sabi ko sa'yo ay magpahinga ka na sa itaas? Masyado ka nang napapagod sa paglilinis ng mga pilak. Baka mamaya ay mahulog ka pa sa hagdan sa sobrang pagod. Ang banta sa boses ni Brigida ay hindi maitatago ng kanyang mapanlokong ngiti. Tumingin si Dolores kay Tessa, isang tingin na puno ng pamamaalam at babala. I have to go, Tessa. Marami pa akong gagawin sa kusina. Sabi ni Brigida, sabay hila sa braso ng matandang budya. Halika na, Nana. Ihahatid na kita sa hagdan. Pinanood ni Tessa ang pag-alis ng dalawa. May kung anong mabigat na kaba ang dumagan sa kanyang dibdib. Habang paakyat sila sa malawak na hagdanan ng mansyon, napansin ni Tessa ang panginginig ng binti ni Dolores. Ilang sandali pa, isang tunog ng pagkakaladkad ng mabigat na bagay ang narinig. Kasunod ng isang mahabang sandali ng nakabibinging katahimikan. Hindi ito tunog ng pagsigaw, kundi tunog ng isang katawang nawalan ng kontrol, bumabagsak sa bawat baitang ng matigas na kahoy na hagdanan. Nana Dolores, ang tanging naisigaw ni Tessa habang patakbong tinutungo ang paanan ng hagdan, kung saan ang matanda ay nakahandusay na tila isang basag na manika, habang si Brigida ay nakatayo sa tuktok. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng gulat habang dahan-dahang tinatakpan ang kanyang bibig.
Ang amoy ng antiseptic at chlorine sa loob ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Tessa. Sa loob ng silid na iyon, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makina na pilit nagtutulak ng hangin sa mga baga ni Nana Dolores. Isang tunog na tila isang mekanikal na buntong hininga sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang balat ng matanda ay tila manipis na papel na nakadikit sa kanyang mga buto, maputla at malamig sa hawak ni Tessa. "Nana, huwag niyo po akong iwan," bulong ni Tessa. Ang kanyang tinig ay basag, tila lupang natuyot at nagbitak-bitak dahil sa tindi ng sikat ng araw. Sa loob ng 40 araw mula nang mawala si Mateo, si Dolores lang ang naging katuwang niya sa pagdadalamhati. Ang matanda ang tagasalo ng kanyang mga luha habang nagluluto siya sa kusina, ang tanging saksi sa kanyang mga puyat at pagod. Ngayon, ang huling kuta ng kanyang katapatan ay tila guguho na rin. Dahan-dahang imulat ni Dolores ang kanyang mga mata. Malabo na ang paningin nito, ngunit may isang uri ng determinasyon na nagninga sa gitna ng kanyang mga pupil. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang leeg, kung saan nakasabit ang isang lumang tranghat, isang rosaryong gawa sa maitim na kahoy. "Tessa, ang krus," hikbi ng matanda. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na pilit niyang iniluluwa. "Opo, Nana. Nandito ang rosaryo niyo. Huwag po kayong mag-alala. Magdarasal tayo," sagot ni Tessa. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili kahit na ang kanyang dibdib ay tila sasabog na sa sakit. Ngunit umiling si Dolores. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga daliri, itinuro niya ang ilalim ng krus na nakakabit sa rosaryo. Isang maliit na siwang ang nakita ni Tessa. Isang lihim na lalagyan na hindi mapapansin ng sino mang hindi ito titingnang mabuti. Sa loob niyon, nakasiksik ang isang maliit na USB, kasing liit ng isang buto ng pakwan, pero sapat na upang gumuho ang buong mundo ng mga De Vera. Bago pa makapagsalita si Tessa, ang pintuan ng silid ay bumukas ng malakas. Pumasok si Doña Felicidad. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng awa, kundi ng isang madilim na pagdududa. Ang kanyang mga hakbang sa semento ay tila tunog ng isang paparating na hatol. "Teresita, lumayo ka sa kanya," utos ni Felicidad. Ang kanyang boses ay walang alingaw-ngaw, tuyo at puno ng awtoridad. Ang pamilya De Vera ang magbabayad ng bill sa ospital na ito, kaya kami ang may karapatang magdesisyon kung sino ang pwedeng lumapit sa kanya. "Mommy, she is dying! She was the one who raised Mateo!" Sigaw ni Tessa. Ang kanyang hiya ay tuluyan ng nilamon ng kanyang pagmamahal sa matanda. Hindi siya pinansin ni Felicidad. Sa halip lumapit ang matanda sa gilid ng kama at tiningnan ang mga kamay ni Dolores. "Nasaan ang gintong agnos na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang taon?" sabi ni Brigida. Nakita ka raw niyang may kinukuha mula sa matanda bago siya mahulog sa hagdan. "Don't tell me, pati ang gamit ng isang naghihingalong katulong ay ninanakaw mo na rin." Ang paratang na yon ay tila isang mainit na plansa na idiniit sa balat ni Tessa. Ang kawalang hiyaan ng kanyang biyenan ay walang hangganan. Sa gitna ng kamatayan, pagnanakaw pa rin ang ibinibintang sa kanya upang sirain ang kanyang dangal. "Wala akong kinuha sa kanya, Mommy," sagot ni Tessa, habang patago niyang isinusiksik ang USB sa loob ng kanyang palad. "I don't believe you. Search her," di utos ni Felicidad sa 2 bodyguard na kasama niya. Dito, ang pagkatao ni Tessa ay tila biniyak. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay biglang napalitan ng isang mapanganib na lamig. Habang papalapit ang mga lalaki, naramdaman niya ang huling piga ng kamay ni Dolores sa kanyang kalingkingan. Isang huling paalam, isang huling pag-asa. Pagkatapos niyon, ang makina sa gilid ay naglabas ng isang mahaba at tuwid na tunog. Isang linyang walang wakas. Hudyat na ang huling saksi ng katotohanan
ay tuluyan ng pumanaw. Nana, ang tanging naibulong ni Tessa, habang ang mga bodyguard ay pilit na hinahablot ang kanyang bag at kinakapkapan ang kanyang mga bulsa sa ilalim ng malamig at mapang-alipustang tingin ni Doña Felicidad sa gitna ng isang silid kung saan kakatapos lang lumisan ng isang kaluluwa. Ang amoy ng sampagita sa harap ng altar ng pamilya de Vera ay tila amoy ng kamatayan para kay Tessa. Sa bawat kurap ng maliliit na bumbilya sa paligid ng mga rebulto ng santo, tila nakikita niya ang mukha ni Nana Dolores. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang bitay na naghihintay ng kanyang biktima. Nakatayo si Doña Felicidad sa harap ng isang imahe ng mahal na birhen. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang postura ay tila isang reyna na hindi kailanman nagkakamali. Sa ibabaw ng mesa ay may nakalatag na mga dokumento, mga papel na may kulay puti na, tila mga talim na handang humiwa sa buhay ni Tessa. Pirmahan mo na ito, Teresita. Simula ng matanda, nang hindi lumilingon. Ito ay para sa proteksyon ni Gio. You are unstable. Mula nang mamatay si Mateo, naging paranoid ka na. Isang ina na walang direksyon sa buhay ay isang panganib sa batang magmamana ng malaking kumpanya. Lumapit si Tessa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa ibabaw ng pulang alpombra. Mommy, Gio is my son. Hindi ko ibibigay ang guardianship niya sa inyo o kahit kanino. I can handle the logistics wing. I co-founded it with Mateo. Alam ko ang bawat detalye ng negosyong yon. Dito na humarap si Felicidad. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na mas matindi pa kaysa sa mga kandila sa altar. You co-founded it? You were just the secretary who caught my son's eye because of your pretty face and your tragic background. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, Teresita. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo at ng anak mo. I paid that debt with my hard work, Mommy. I worked day and night para lumago ang kumpanya habang si Brigida ay abala sa paggastos ng pera sa abroad. Sagot ni Tessa. Ang boses ay matatag kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa kung saan nakatago ang USB ni Dolores. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ang sumunod. Hindi ito tunog ng pagsigaw, kundi ang mainit na dapo ng palad ni Felicidad sa kaliwang pisngi ni Tessa. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang matinding pag-init sa balat ni Tessa, kasunod ng isang matagal na ugong sa kanyang pandinig. Tumagilid ang kanyang mukha at ang lasa ng bakal, ang sarili niyang dugo, ay humalo sa kanyang laway. Wala kang hiyang babae ka, retisit ni Felicidad. Ang boses ay parang ahas na nanunuklaw. I never accepted you. You were a bad luck, a malas to this family. Mateo died because of you. And now, you dare to defy me in front of these holy images? Dahan-dahang itinaas ni Tessa ang kanyang ulo. Ang sakit sa kanyang pisngi ay tila naging gasolina na nagpaalab sa kanyang determinasyon. Pinahid niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod, ay naging kasing talim na ngayon ng asero. Ang sampal na ito, Mommy. Ito ang huling beses na hahayaan kitang saktan ako. Bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi nanggagaling sa lalamunan, kundi sa kailaliman ng kanyang pagkatao. You talk about holiness, but your hands are stained with more than just my blood. I know why Mateo died. I know why the warehouse burned. At hinding-hindi ko papayagan na ang anak ko ay lumaki sa ilalim ng isang aninong kasing dilim ng sa inyo. Napaatras si Felicidad. Ang kanyang mukha ay nabahira ng isang panandaliang takot na agad niyang tinakpan ng puot. You have nothing, Teresita. You are just a widow with no proof. Proof? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Tessa. The truth is not a fire that can be extinguished by a warehouse fire, Mommy. Ang katotohanan ay tila tubig
laging nakakahanap ng butas para lumabas. Tumalikod si Tessa at naglakad palabas ng silid ng altar. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang misyon. Hindi na siya ang biktima na kailangang iligtas. Siya na ang bagyo na darating para wasakin ang kastilyo ng mga kasinungalingan ng mga De Vera. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad niyang nilock ang pinto. Inilabas niya ang USB mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa isang giyera. Isinaksak niya ang device sa kanyang laptop at ang bawat file na lumabas sa screen ay tila mga hiyaw ng mga taong pinatahimik ng kanyang biyenan at ni Brigida. Doon sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang Teresita na marupok ay tuluyan ng pumanaw. At sa kanyang lugar, isinilang ang isang babaeng wala ng kinatatakutan. Ang salamin sa silid ni Tessa ay puno ng hamog mula sa kanyang mainit na hininga. Sa harap ng kanyang refleksyon, nakikita niya ang bakas ng sampal ni Felicidad, isang maputlang pasa na unti-unting nagiging kulay ube. Tila isang lila na bulaklak ng kahihiyan na namumukadkad sa kanyang pisngi. Ngunit sa likod ng pasang iyon, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha. Ang mga ito ay kasing lamig na ng aserong nakabaon sa yelo. Sinimulan ni Tessa ang kanyang dula. Hinayaan niyang magulo ang kanyang buhok, tinanggal ang kanyang mga alahas, at nagsuot ng isang luma at lukot na duster. Ito ang kailangan nilang makita. Isang biyudang nawawala sa sarili. Isang babaeng gumuho na ang mundo sa ilalim ng bigat ng pighati at takot. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick, ang paboritong kulay ni Mateo sa kanya. Ngunit hindi niya ito ginamit sa kanyang mga labi. Sa halip, lumapit siya sa malaking salamin ng dresser at nagsimulang magsulat. Ang bawat guhit ng lipstick sa makinis na salamin ay naglalabas ng amoy ng wax at matamis na rosas. Gumuhit siya ng mga linya, mga pangalan at mga arrow. Logistics Fund Arrow, Aldrin's Account Arrow, Offshore Shell Company. Ang pula ng lipstick ay tila sariwang dugo sa ibabaw ng kanyang refleksyon. Ito ang kanyang war room. Sa bawat pagkakataon na may kumatok sa pinto, agad niyang tinatakpan ng salamin ng isang makapal na kumot at magsisimulang magsalita mag-isa. Tila nakikipag-usap sa hangin, tila kinakausap ang multo ni Mateo. Tessa, Hija, kailangan mong inumin ang gamot mo. Ang boses ni Brigida ay narinig mula sa labas, kasunod ng mahinang pagpihit ng doorknob. Mabilis na umupo si Tessa sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at nagsimulang humuni ng isang malungkot na uyayi. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Brigida kasama si Aldrin. Ang amoy ng matapang na gamot na pampakalma sa dala nilang baso ay humalo sa hangin. Isang amoy na tila kemikal na pilit nagpapatulog sa katotohanan. Look at her, Aldrin. She's completely gone. Bulong ni Brigida. Ang boses ay puno ng tagumpay na pilit itinatago sa likod ng pekeng awa. The doctor said this is acute grief reaction. Konti na lang at pwede na natin siyang ipasok sa isang facility. Good. Once she's declared incompetent, the board will have no choice but to give you full control, sagot ni Aldrin. Inilapag niya ang baso ng tubig sa bedside table. Ubusin mo yan, Tessa, para mawala ang mga boses sa ulo mo. Hindi tumingin si Tessa, na natili siyang nakatitig sa kawalan, habang sa loob niya ay binibilang niya ang bawat segundo ng kanilang pag-alis. Nang sumara ang pinto at narinig niya ang lagutok ng susi, agad siyang tumayo. Itinapon niya ang gamot sa paso ng halaman sa balkonahe at uminom ng tubig mula sa kanyang sariling bote na nakatago sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang dumating mula kay Inigo. The ghost is moving. Attorney Noel has the original contracts. Meet us at the old warehouse at midnight. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Tessa. Gagamitin niya ang kanilang pagtingin sa kanya bilang baliw
upang maging malaya. Sa paningin ng mga De Vera, siya ay isang ibong baliw na nabali ang pakpak, ngunit sa katotohanan, siya ay isang agila na naghahanda para sa isang nakamamatay na pagsunggab. Habang lumalalim ang gabi, kinuha ni Tessa ang lipstick at muling nagsulat sa salamin sa ilalim ng kumot. Dinagdagan niya ang mga impormasyong nakuha niya mula sa USB ni Dolores. Ang bawat transaksyon, bawat pirma ni Aldrin at bawat basbas ni Felicidad ay nakatala na. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusulat, napatigil siya. Isang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng susi ang narinig niya mula sa pinto. Hindi ito ang mabilis na tunog ni Brigida. Ito ay mabagal, maingat, at tila nanunubok. Mabilis na ibinaba ni Tessa ang kumot upang itago ang salamin, ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ang lipstick at gumulong ito patungo sa pinto. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Aldrin, hindi ang maamong asawa ni Brigida, kundi ang lalaking may madilim na balak sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa sahig, sa pulang lipstick na huminto sa harap ng kanyang sapatos, at pagkatapos ay tumingin siya sa kumot na tumatakip sa malaking salamin. "Anong itinatago mo sa likod ng kumot na yan, Tessa?" tanong ni Aldrin. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang patalim na dahan-dahang hinahasa. "Akala ko ba ay hindi ka na nakakakilala ng tao? Pero bakit tila ang talas ng pakiramdam mo?" Lumapit si Aldrin at sa bawat hakbang niya, naramdaman ni Tessa ang lamig ng panganib. Ang kanyang plano ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang bawat hakbang ni Aldrin sa ibabaw ng makinis na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kaligtasan ni Tessa. Ang amoy ng alak at sigarilyo na laging nakadikit sa kanyang mamahaling suit ay tila isang lason na dahan-dahang lumalason sa hangin ng silid. Huminto siya sa harap ng salaming natatakpan ng kumot. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa dulo ng tela. "Alam mo, Tessa, may kasabihan na ang mga baliw at mga bata lang ang nagsasabi ng totoo." Bulong ni Aldrin, ang kanyang boses ay may halong pangungutya. Pero sa pamilyang ito, ang katotohanan ay isang luho na hindi mo kayang bayaran. Bago pa mahila ni Aldrin ang kumot, biglang tumawa si Tessa. Isang tawang walang katuwiran, matinis, at nakapaninindig balahibo. Tumayo siya at mabilis na lumapit kay Aldrin, hinawakan ang kanyang braso nang napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa tela ng suit nito. "Nakita ko sila, Aldrin." Ritsit ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring takot. "Ang mga itim na ibon sa bodega. Sabi nila, ang mga perang ninanakaw mo ay nagiging uling sa ilalim ng lupa." "Ang daming utang, Aldrin! Ang daming dugo sa kamay mo!" Napaatras si Aldrin, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang takot na makita ang kanyang lihim, ang kanyang malaking utang sa mga illegal na financier at ang kanyang operasyon ng smuggling ay mas matindi kaysa sa kanyang hinala kay Tessa. Marahas niyang tinabig ang kamay ng babae. "Baliw ka na nga talaga," asar na sabi ni Aldrin habang inaayos ang kanyang manggas. "Stay away from me." Kung ano-anong basura ang lumalabas sa bibig mo. O hindi na niya tinuloy ang paghila sa kumot. Sa halip, mabilis siyang lumabas ng silid, tila diring-diri sa pagkabaliw ni Tessa. Nang marinig ni Tessa ang pagsara ng pinto, ang kanyang tawa ay agad na napalitan ng isang malamig at kalkuladong katahimikan. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan at nag-send ng mensahe kay Inigo. "The rat is cornered. Send the anonymous tip to the Cruz family. Tell them their missing shipment is in Aldrin's private warehouse." Kinagabihan, ang hapagkainan ng mga De Vera ay puno ng karangyaan. Ang amoy ng inihaw na tupa at mamahaling bino ay bumabalot sa buong silid, habang ang mga kristal na baso ay nagkikislapan sa ilalim ng chandelier. Nakaupo si Doña Felicidad sa kabisera, tila isang reyna, habang si Brigida at Aldrin ay abala
Sa pag-uusap tungkol sa kanilang bagong investment, pumasok si Tessa. Suot ang kanyang lukot na duster, ngunit ang kanyang pagkilos ay tahimik at maingat. Siya mismo ang nagdala ng platito ng ulam para kay Aldrin. "Here, Aldrin, you need to eat. Masyado kang abala sa business mo." Bulong ni Tessa habang inilalagay ang pagkain sa harap ng lalaki. Ngumiti si Tessa habang pinapanood si Aldrin na kumain. Sa loob ng kanyang isipan, alam niyang ito na ang huling hapunan ng lalaki bilang isang malayang tao. Alam niya na sa mga sandaling iyon, ang mga tauhan ng pamilya Cruz ang pinakamalaking karibal ng mga De Vera na biniktima ni Aldrin sa smuggling ay papunta na sa lihim na bodega nito. "Anong itinitingin-tingin mo riyan, Teresita?" tanong ni Felicidad. Ang kanyang boses ay puno ng pangingiri. "Kumain ka na lang at huwag kang mang-abala." "I'm just happy, Mommy," sagot ni Tessa sa wikang Taglish. "Dahil ang lahat ng kinuha niyo sa akin ay unti-unti nang bumabalik sa pinanggalingan nito." Napatigil si Brigida sa pag-inom. What is that supposed to mean? Bago pa makasagot si Tessa, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng malalakas na yabag sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na humihinto ng marahas sa tapat ng trangka ay narinig ng lahat. Ang mga aso sa paligid ay nagsimulang mag-alulong. Isang tunog na puno ng babala. Biglang bumukas ang pintuan ng sala. Hindi ito ang mga pulis na inaasahan ni Tessa. Sa halip, pumasok ang mga armadong lalaki na nakauniforme ng isang pribadong security agency. Kasunod ang isang lalaking may scars sa muka na matagal nang hindi nakikita ng pamilya De Vera. "Aldrin Lontok," tawag ng lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng semento. "The Cruz family wants to talk to you about the missing cargo." Nabitawan ni Aldrin ang kanyang kutsara at ang tunog nito sa porselanang plato ay tila isang hudyat ng kanyang pagbagsak. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang mensaheng dumating sa cellphone ni Tessa sa mismong sandaling iyon. "Tessa, huwag kang lalabas. May ibang tao na kumuha sa mga Cruz. May isang anino na sumusunod sa atin. He is watching you from the gates right now." Tumingin si Tessa sa bintana at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa labas ng mansyon, nakita niya ang isang anino ng isang lalaking nakatayo. Matangkad, pamilyar, at may hawak na isang lumang relo na kumikislap sa dilim. Oo, ang mansyon ng mga De Vera, na dati ay tila isang kuta ng kapangyarihan at kabanalan, ay biglang naging isang kulungan ng takot. Ang bawat sulok ng malawak na sala ay tila humihinga ng panganib, habang ang mga tauhan ng pamilya Cruz ay nananatiling nakatayo. Ang kanilang mga anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang amoy ng mamahaling alak na natapon sa alpombra ay humalo sa amoy ng malamig na pawis ni Aldrin. "Mommy, do something!" Ritsit ni Brigida. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang nakakapit sa braso ni Doña Felicidad. "You have connections. Hindi nila pwedeng gawin ito sa atin." Tumingin si Felicidad sa mga lalaking armado. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang hiya ay unti-unti nang nilalamon ng kahihiyan sa harap ng mga tauhan. "Wala kayong karapatang pumasok sa pamamahay ko. This is a private property. If my son Mateo was here, hinding-hindi niyo magagawa ito." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tessa na nakatayo pa rin sa gilid, tila isang nanonood lamang sa isang dula. "Mateo is gone, Mommy. Remember? Inilibing na natin siya kasama ang lahat ng pangarap niyo para sa pamilyang ito." Lumingon si Felicidad kay Tessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. "Ikaw, kasalanan mo ang lahat ng ito. You brought this curse upon us." Hindi na nakasagot si Tessa dahil mabilis na hinila ng mga lalaki si Aldrin patungo sa pinto. Ang tunog ng mga sapatos na kumakaladkad sa sahig at ang pagmamakaawa ni Aldrin ay tila isang musika sa pandinig ni Tessa.
Ngunit ang kanyang isipan ay wala sa sala. Ang kanyang pansin ay nakapako sa bintanang tinatanaw ang gate ng mansyon. Nang makaalis ang mga lalaki, naiwan ang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Mabilis na tumakbo si Tessa palabas. Hindi pinansin ang mga tawag nina Felicidad at Brigida. Tumakbo siya patungo sa gate. Ang kanyang duster ay humahampas sa kanyang mga binti, habang ang malamig na hamog ng gabi ay dumadapo sa kanyang balat. Pagdating niya sa labas, wala na ang lalaki. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng batong pader ay isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng buwan. Nang lapitan niya ito, naramdaman ni Tessa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang lumang relo. Ang relong ibinigay niya kay Mateo sa kanilang ika-5 anibersaryo. May nakaukit sa likod nito, Forever T. Naramdaman ni Tessa ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang init ng relo, na tila galing lang sa pulso ng isang tao, ay nagparamdam sa kanya ng isang uri ng pag-asa na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang amoy ng pamilyar na pabango na humalo sa amoy ng dagat ay nananatili pa rin sa hangin sa paligid ng relo. Mateo? Bulong niya sa kadiliman. Buhay ka ba? Walang sumagot kundi ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya si Inigo na dahan-dahang lumalapit mula sa anino ng mga puno. Ma'am Tessa, kailangan na nating kumilos, sabi ni Inigo. Ang boses ay seryoso. Nalaman na ni Felicidad na ang board meeting bukas ay hindi tungkol sa pag-alis sa inyo, kundi tungkol sa pagpapakita ng mga ebidensya. Minamadali nila ang pag-audit. They will try to destroy the physical files tonight. Let them try, Inigo? Sagot ni Tessa habang mahigpit na hawak ang relo sa kanyang palad. Ang lahat ng kailangan natin ay nasa USB ni Nana Dolores at sa mga original contracts na nasa kay Attorney Noel. Pero Inigo, nakita ko siya. Nakita ko si Mateo. Tumitig si Inigo kay Tessa. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at misteryo. Buksan niyo ang lahat ng pintuan bukas, ma'am. Ang bagyo ay darating na. At sa dulo nito, ang lahat ng nagtatago sa dilim ay kailangang humarap sa liwanag. Bumalik si Tessa sa loob ng mansyon. Sa sala, nakita niya si Felicidad na abala sa pagtawag sa telepono, habang si Brigida ay umiiyak sa gilid. Ang kanilang mundo ay gumuho na, ngunit hindi pa sila tapos. Bukas, sa harap ng lahat ng mga tao, tatapusin ni Tessa ang laban na hindi niya ginusto pero kailangan niyang panalunan. Pumasok siya sa kanyang silid at humarap sa salaming puno ng sulat ng lipstick. Pinahid niya ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang kamay hanggang sa ang kanyang refleksyon na lamang ang natira. Isang babaeng may pasa sa pisngi, may dugo sa mga kuko, ngunit may apoy sa kanyang kaluluwa na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Para sa iyo, Mateo. Para kay Gio. Bulong niya habang idinidikit ang relo sa kanyang dibdib. Ang gabi ay tahimik, ngunit ito ang katahimikan bago ang huling pagsabog. Ang boardroom ng De Vera Logistics ay kasing lamig ng isang kabaong. Ang amoy ng mamahaling mahogany at leather ay humahalo sa tuyong hangin mula sa aircon. Isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihan at yaman na pilit nilang ipinaglalaban. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Doña Felicidad. Suot ang kanyang itim na terno na tila isang baluti ng kabanalan. Sa tabi niya, si Brigida ay pilit na nag-aayos ng kanyang buhok. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi maitatago ng kanyang mga brilyanteng singsing. Ang pulong na ito ay tinawag upang linisin ang pangalan ng ating pamilya. Simula ni Felicidad, ang kanyang boses ay may halong awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang audit report ay malinaw. Si Mateo, sa kanyang pagnanais na palaguin ang kumpanya, ay gumawa ng mga transaksyong hindi ayon sa batas. He embezzled millions and then, the warehouse fire happened
Isang trahedya na tila isang paraan upang burahin ang kanyang mga bakas. Lumingon ang matanda kay Tessa na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang mukha ni Tessa ay kalmado. Ang pasa sa kanyang pisngi ay tinakpan ng makapal na makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing talim ng labaha. Dahil dito, patuloy ni Felicidad, isinusulong namin ang pagtanggal kay Teresita bilang guardian ng shares ni Gio. Hindi natin pwedeng hayaan na ang isang babaeng walang alam sa negosyo at asawa ng isang taong nagnakaw sa sarili niyang pamilya ang humawak sa ating kinabukasan. Teresita, pirmahan mo na ang mosyong ito para sa katahimikan ng lahat. Tumingin si Tessa sa mga board members. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan at ang takot sa kapangyarihan ni Felicidad. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang pag-usog ng upuan sa makinis na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagsalungat. Dangal? Isang malaking salita para sa isang pamilyang itinayo sa mga kasinungalingan. Simula ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tila may bigat ng 1,000 bato. Sinasabi niyo na si Mateo ang nagnakaw? Sinasabi niyo na aksidente ang sunog? Kinuha ni Tessa ang USB mula sa kanyang bag at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang USB na ito ay galing kay Nana Dolores, ang babaeng itinulak niyo sa hagdan dahil sa takot na baka lumabas ang totoo. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Brigida, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mommy, she's hallucinating again. Sabi ko na nga ba, hindi na siya normal. Hindi sila pinansin ni Tessa. Sa isang mabilis na paggalaw, isinaksak niya ang device sa main computer ng boardroom. Ang malaking monitor sa dingding ay biglang nagliwanag. At ang amoy ng takot ay tila naging mas nangingibabaw kaysa sa amoy ng kape sa mesa. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang boses ni Brigida ay malinaw na narinig ng lahat. Aldrin, siguraduhin mong hindi gagana ang mga sprinkler. Mateo is getting suspicious. Kailangan nating ubusin ang ebidensya ng mga offshore accounts bago pa siya makapagsalita sa board. Sinundan ito ng isang video clip mula sa kamera ng bodega na akala nila ay burado na. Doon, nakita si Aldrin na may hawak na mga galon ng gasolina habang si Brigida ay nakatayo sa labas, tila nagmamatsyag. At sa huling bahagi, isang imahe ni Doña Felicidad na tumatango habang tinatanggap ang isang folder mula kay Aldrin, ilang sandali bago sumabog ang apoy. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ang mukha ni Felicidad ay naging kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang hawak na rosaryo ay nahulog sa sahig at ang tunog ng pagtama ng mga butil ng kahoy sa semento ay tila tunog ng kanyang sariling pagbagsak. This is fabricated, sigaw ni Felicidad. Ang kanyang boses ay basag na. Wala kang ebidensya na totoo ang mga yan. Mayroon pa, Mommy, sagot ni Tessa habang dahan-dahang lumalakad patungo sa bintana. Dahil ang katotohanan ay hindi lang naririnig at nakikita, minsan ito ay humihinga. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng boardroom. Hindi ito ang mga pulis. Sa halip, pumasok si Attorney Noel Santillan. May hawak na mga original na dokumento. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa tibok ng puso ng lahat ay ang lalaking sumunod sa kanya. Isang lalaking may mga peklat ng sunog sa kanyang mga braso, nakasuot ng isang simpleng polo, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang hari na nagbabalik sa kanyang kaharian. Mateo? Bulong ni Brigida, bago tuluyang mawalan ng malay at bumagsak sa kanyang upuan. Ang bawat yabag ni Mateo sa ibabaw ng makinis na sahig ng boardroom ay tila bawat dagok sa dibdib ng mga taong naroon. Ang amoy ng dagat at matapang na pamahid sa sugat ay humalo sa tuyong hangin ng silid, isang amoy na nagpapatunay na ang lalaking nasa harap nila ay hindi isang multo, kundi isang taong dumaan sa apoy at nabuhay.
Ang kanyang kaliwang braso ay may mga peklat ng sunog, mga mapupulang marka na tila mga mapa ng pagtataksil na ginawa sa kanya ng sarili niyang dugo. Mateo, ang tanging naisigaw ni Felicidad. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga nanginginig na kamay. Anak, is it really you? Isang himala. Ang Panginoon ay dininig ang aking mga dasal. Lumapit si Mateo sa kabisera ng mesa. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tessa. Doon, sa gitna ng boardroom, ang lahat ng pighati ng nakaraang 40 araw ay tila naglaho sa isang sandali. Inabot ni Mateo ang kamay ni Tessa, ang kamay na may mga mantsa ng tinta at pasa mula sa pakikipaglaban. Ang init ng kanyang palad ay tila isang mitya na muling nagpaliwanag sa madilim na mundo ni Tessa. It's not a miracle, Mommy. It's a crime that failed, simula ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim, kasing lamig ng bakal na nakabaon sa yelo. Hinihintay niyo ba ang abo ko? Pasensya na, but Inigo was faster than your fire. Noong gabing iyon, bago pa sumabog ang mga tangke ng gas, inilabas na niya ako sa likod. I spent weeks in a small fishing village, healing, while Attorney Noel was building the witness protection case. Anak, listen to me. Si Aldrin ang may gawa niyon. We were victims too. Pagmamakaawa ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Tumingin si Mateo sa rosaryo ng ina. Pagkatapos ay sa monitor kung saan nakasulat ang bawat ilegal na transaksyon. Don't use God to cover your greed, Mommy. Nakita ko ang mga papeles sa vault bago mo ito ipalipat kay Brigida. You didn't just know about the smuggling, you approved it. Sabi mo, kailangang isali ng dugo para lumakas ang kumpanya. I was the blood you were willing to spill. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Brigida mula sa kanyang pagkakahimatay, ngunit nang makita niya si Mateo, tila mas gusto na lang niyang manatiling tulog. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader. Mateo, I was forced. Aldrin threatened me. Hikbi ni Brigida. You were never forced to be greedy, Brigida. Sagot ni Mateo. You were only forced to face the truth today. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Sa pagkakataong ito, pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa kanilang mga sinturon ay tila huling hudyat ng pagbagsak ng imperyo ng mga De Vera. Walang onomatopiya sa paligid, tila ang buong mundo ay tumigil sa paghinga. Doña Felicidad de Vera, Brigida de Vera Lontoc, you are under arrest for frustrated murder, arson and large-scale estafa. Anunsyo ng opisyal. Ang hiya o kahihiyan na laging iniiwasan ni Felicidad ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Habang hinahawakan siya ng mga pulis, ang kanyang mamahaling terno ay nayupi, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang imahe bilang isang santang reyna ay tuluyan ng nadungisan sa harap ng lahat ng mga board members at empleyado na nakasilip sa labas. Teresita, tulungan mo ako. Manugang kita. Sigaw ni Felicidad habang kinakaladkad siya palabas. Tumingin si Tessa sa kanyang biyenan. Walang bakas ng puot sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pagkapagod at awa para sa isang taong ipinagpalit ang kaluluwa para sa pera. The only thing I can give you, Mommy, is the truth, mahinang sabi ni Tessa sa wikang Taglish. And the truth is, the family you try to save by killing your own son is the same family that will forget your name after today. Nang mawala ang mga boses ni na Felicidad at Brigida sa pasilyo, naiwan sina Tessa at Mateo sa loob ng boardroom. Ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Ito ay puno na ng kapayapaan. Huminga ng malalim si Mateo at niyakap si Tessa. Isang yakap na amoy tagumpay, amoy bagong simula, at amoy ng pagmamahal na hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy.
Ang amoy ng maalat na simoy ng dagat ay humahalik sa pisngi ni Tessa, isang bango na malayo sa mapanghingis na amoy ng insenso at selyadong mga silid ng mansyon ng mga De Vera. Dito sa maliit na bayan ng Zambales, ang sikat ng araw ay hindi nagtatago sa likod ng malalaking kurtina. Ito ay malayang gumagapang sa buhanginan, tila gintong kumot na nagbibigay ng init sa bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. Nakatayo si Mateo sa tapat ng beranda, nakatingin sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang asul na langit at ang malawak na karagatan. Ang kanyang mga peklat sa braso ay unti-unti nang nagiging maputla, mga tuyong marka ng isang nakaraang hindi na siya kayang saktan. Hawak niya ang isang tasa ng kapeng barako. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin bago tuluyang maglaho sa liwanag. The board meeting for the new foundation is set next week, Mateo. Ani Tessa habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panginginig. Attorney Noel said the families of the warehouse victims have already received their compensation. We're not just giving them money, we're giving them a voice in the restructuring. Lumingon si Mateo at ngumiti. Ang nangiting iyon ay hindi napagod. Ito ay puno ng pag-asa. You're doing a great job, Tessa. Mas mahusay ka pang mamahala kaysa sa mga taong akala nila ay sila lang ang may karapatan sa kumpanyang ito. I learned from the best, Mateo, at natutunan ko rin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pananakot, kundi sa pagpapanatili ng dangal ng walang itinatago. Sagot ni Tessa sa wikang Taglish habang sumasandal sa balikat ng asawa. Sa di kalayuan, narinig nila ang masayang hiyaw ni Gio. Ang bata ay tumatakbo sa dalampasigan, hinahabol ang mga maliliit na alon na dahan-dahang humahaplos sa kanyang mga paa. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila isang himig na bumubura sa lahat ng lungkot ng nakaraan. Wala ng mga itim na damit, wala ng mga lihim na usapan sa loob ng mga silid, at wala ng takot na baka sa susunod na araw ay mawalan sila ng tahanan. Isang liham ang dumating noong nakaraang linggo mula sa piitan. Hindi na ito binuksan ni Tessa. Alam niyang ito ay galing kay Doña Felicidad na ayon sa balita ay unti-unti nang kinakain ng sariling pagsisisi at ng sakit ng katandaan. Ang hiya na pilit nitong iniwasan ay naging permanenteng anino na nakadikit sa kanyang pangalan sa bawat pahayagan. Para kay Tessa, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang magkaroon ng puwang ang galit sa kanyang puso. Mateo, do you ever miss the city? The mansion? Tanong ni Tessa habang nakatingin sa paglubog ng araw. Umiling si Mateo at mas hinigpitan ang yakap sa asawa. The mansion was just a house built on lies, Tessa. This is a home built on truth. At hanggat kasama kita at si Gio, kahit saan tayo mapadpad, iyon ang aking kaharian. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagiiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan, naramdaman ni Tessa ang ganap na paghilom, ang sugat sa kanyang puso, ang pasa sa kanyang pisngi, at ang pait ng pagtataksil ay naging bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga masasama, kundi ang pagkakaroon ng lakas na tumayo muli, huminga ng malalim, at magmahal ng walang takot. Sa dulo ng bagyo, hindi lang ang mga gusali ang naiiwan. Ang tunay na nananatili ay ang mga kaluluwang mas piniling maging totoo kaysa maging makapangyarihan. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila may ibinubulong ang dagat. Malaya ka na. Malaya na kayo.